siya ay na-question sa lack of documents, yun ay aresto. Iba po kasi yung aresto because of a criminal offense at yung ikaw ay nasita at na-detain momentarily ng immigration authorities which is administrative and not criminal in nature. Yun po ay kapag ipinakita mo na kumpleto ang iyong dokumento, halimbawa nakalimutan niya sa Portugal o kung saan niya nakalimutan at yun ay dinala po sa kanya, ay pakakawala na po yan katulad po ng nangyari ngayon. So attorney, masyado maaga yung announcement ng gobyerno? Opo, masyado pong nag-apura and then masyadong nagmadali din po sa pag-assemble ng team na napaka-high level na hindi naman po natin maintindihan kung bakit isang cabinet secretary pa kasama yung mga kawani ng NBI, may mga iba pang delegasyon na parang pagdating nila roon iti-turn over sa kanila yung living body of Mr. Saldico at ito ay mare-repatriate nila. It does not work that way. Kaya ang pagkakamali po dito ay yun pong kakulangan ng kaalaman sa mga proseso pagka nagkakaroon po ng mga ganitong mga immigration activities sa Europa. Oo, pero attorney, correct me if I'm wrong, abogado po ang pumunta doon. Yun nga po ang nakapagtataka. Tama po kayo yung komento niyo po, Ma'am Lourdes, kanina. Kaya nga po tayo may mga embahada sa mga major cities. Ay kapag ganyan po ang nangyayari, hindi na po kailangan tumakbo mula sa Pilipinas papunta sa kung saang bansa yung ating mga opisyal. Ang ambassador po, kaya nga po ang tawag sa ambassador ay His Excellency. May plenipotentiary powers po ang ambassador. Ano yung plenipotentiary powers? Lahat po na ang maaaring gawin, hindi lamang ng isang sekretary, kundi ng Pangulo ng Pilipinas ay pwede niya pong gawin on behalf of the Republic of the Philippines. So hindi na po kinakailangan ng isang alter ego pa ng presidente nasa person of Secretary Vida na pumunta roon sapagkat the ambassador is fully empowered na gawin kung anong dapat gawin kung ang pinag-uusapan lamang po ay tignan yung welfare ni Ginoong Saldico at yung possible na pagbabalik bansa niya o yung tinatawag na repatriation. So nagsayang tayo ng pera, attorney? Nagsayang po ng pera. Yun po, natumbok nyo po. Ay kaya lang po, alam nyo, hindi ko rin masisi minsan yung ating mga opisyal. Ilang beses na po ako nakakapunta sa Praga o sa Prague. Napakaganda po talaga at talagang worth bisitahin. Pero sana ay huwag naman sana sa gastos ng ating mga taong bayan. So anong dapat gawin, attorney? Maibabalik pa ba siya? Yun po ang hindi ko alam sapagkat sa ngayon po very sketchy ang circumstances kung bakit po siya na-detain. Malamang po yan ay isang immigration issue lamang. At ngayon po na-kumpirma na wala na po siya sa custody ng mga Czech authorities. So ang langit lamang po ang nakakaalam kung nasaan na siya. Sapagkat kung ako si Saldico, siyempre ayoko namang mabalik sa isang bansa na para sa akin ay pine-persecute ako, tinutuligsa ako o ginigipit ako, siyempre po gagawin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at lahat ng kanyang kakayahan para hindi po bumalik muna sa Pilipinas. At sabi nga po niya noon ay maaring manganib ang kanyang buhay dito sa Pilipinas. So attorney, anong impact nito sa gobyerno? Ang impact ko sa gobyerno, well, from the point of view of optics, pinapakita lamang na incompetent po ang ating pamahalaan. Hindi po natin alam ang ating ginagawa. In fact, di ba sabi nga po nila, minomonitor nila si Saldico. Kung hindi pa po nahuli o nasita si Saldico doon sa border ng Germany at Czech Republic, ay hindi pa po natin malalaman kung nasaan siya. Noong nalaman naman natin siya, pumunta tayo ron, wala na siya. So, ang impact niya ay katawa-tawa po muli ang ating bansa sa pananaw ng mga banyaga at sa mata ng mundo. Pwede ho bang palabas lang? Kasi itong lumalabas ay palabas lang yan para sabihin na huli. Pero baka napag-usapan, sige, tumakas ka na dyan para wala ka na masabi kung sino yung mga kasama mo. Alam nyo, etong ating kasulukuyang pamahalaan, kaya nga po ang trust rating ni Pangulong Marcos ay below sea level na. Wala na pong naniniwala sa mga ginagawa nitong ating pamahalaan. Lahat po ng ginagawa ng ating pamahalaan ay pinagdududahan
yung kalusugan ng Pangulo ay pinagdududahan. Yung iimbestiga kay Martin Romualdez, pinagdududahan. Lahat po ng sinasabi ni Claire Castro, pinagdududahan, walang naniniwala. Yun po, there is a credibility crisis on the part of our government. Napakahirap pong mamuno ang isang pinuno na hindi pinaniniwalaan ng taong bayan. So, kung wala si Zaldico, hindi ba uusad yung flood control anomalies, attorney? Actually, marami na po, Ma'am Lourdes, na ebidensya ayaw lang nilang gamitin. Yung 18 Marines, narariyan na. Si dating speaker, Martin Romualdez, mukhang handa na magsalita. Nagparinig na I will not go down quietly, I will not go down alone. Marami akong nalalaman. Bakit hindi anyayahang ulit? Marami na pong ebidensya, lamang ay hindi po hindi ginagamit ni Senator Lacson. Kaya wag po sana siyang magtaka kung ang kanyang preliminary report o partial report or whatever he calls it, para sa akin hindi nga dapat may ganun ay ayaw lagdaan ng mga kapwa niya senador sapagkat at nakitang-kita naman po na kalokohan ng ginagawang investigasyon ni Ginoong Lacson. Okay, sir, sa isang issue, ano pong inaasahan niyo po bukas sa impeachment naman kay Vice President Duterte? Ayan pa po ang isang aming kinokondena ng Partido Demokratiko Pilipino na ginagamit po yung mga hearing sa impeachment upang gawing bully pulpit o kaya isang platform for character assassination. Kita naman po natin, Kengkoy, ano po. Noong una, ang pinakamatibay na alas daw nila is si Madriaga. Noong naging hindi ka panipaniwala at hindi ka panipaniwala, katawa-tawa pa. Hinugot naman nila si Trillanes. Alam niyo po, para sa akin, ay kung si Trillanes na ang hihugutin mo, talagang desperado ka na at wala ka nang mahugot na iba. Ngayon, eto na naman yung AMLC or Anti-Money Laundering Council na kitang-kita naman po natin na lamag din sa batas. Pendalo na naman. Yung sinasabi po kasi exceptions doon sa Bank Secrecy Act na impeachment, yun po ay impeachment trial. At bakit po ito ang aking sinasabi? Hindi ko lang po opinion to. This is shared by many legal luminaries, even by retired justices of the Supreme Court. Pag sinabi niyo pong impeachment, an impeachable official is only impeached at the moment that the articles of impeachment are transmitted to the Senate and accepted by the Secretary General of the Senate. Yun po lamang masasabing impeach na ang opisyal. Ito pong mga pagdinig na ginagawa ng Justice Committee, hindi pa po ito impeachment. These are proceedings leading to impeachment and therefore hindi pa po ito saklaw ng exceptions na nasa saad sa Bank Secrecy Law. Okay, so sinasabi niyo ho na violations yung paglalabas sa publiko ng kayamanan, pera, bank accounts na mag-asawa. Opo, violation, prejudicial, at kung titingnan niyo po, nakakatawa rin po yung sinasabi nilang conclusion. Sapagkat nakita naman po natin lahat yung pagtatanong doon sa Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Kitang-kita niyo slanted at may angulo upang yung mga sagot ay magkasya o mag-fit, ukma doon sa kanilang naratibo, ay hindi po talaga marireconcile yung AMLAC records doon po sa SALN sapagkat selective po ang AMLAC records. Ang nakalagay lamang pong transaksyon na nandoon sa AMLAC, either yung covered or suspicious, not all the transactions. So kahit po balik-balik ta rin po natin yung gusali ng batasang pambansa, hindi po talaga tutugma yun. Kahit po sino, I dare these members of the Justice Committee, maglabasan tayo ng SALN and then yung AMLAC ninyo, kahit sino sa inyo, hindi tutugma yung records ng AMLAC doon sa records nyo sa SALN. Ano pong reaction niyo, Attorney? Galawang Duterte lang yan. Kapag nasusukol na, tatakbo sa korte. Kailangan naman po tumakbo sa korte. Kaya nga po may korte. Hindi po natin pwedeng sisihin ang isang tao na gumagamit lamang ng kanyang karapatan. In the same manner na, di ba, you have the right to remain silent. Kapag ikaw ay nag-exercise ng yung right to remain silent, hindi pwedeng bigyan ng kahulugan yon na ikaw ay guilty. At no less than the Supreme Court has said that. Kaya hindi po pwedeng sabihin, ayaw humarap,
ay guilty o may tinatago o pumunta sa court, si Representative De Lima, hindi rin po siya humarap doon sa paglilitis noong House Justice Committee rin doon sa sinasabing bilibid drug trade. Kahit kailan hindi siya nagpakita ng anino niya. O yung asawa ni Representative Luistro, 'di ba, yung inaakala niyang siya ay tinutuligsa, nagtago siya. Hindi niya hinarap yung kaso niyang rape. So, hindi naman po natin sila sinisisi sa paggawa nila noon. So, bakit ngayon parang double standard na sinisisi nila ang Vice Presidente na tumakbo sa korte? Noon pong pinoprosecute si then Senator De Lima, tumakbo po siya sa Supreme Court. Wala naman nagsabing hindi niya dapat ginawa because these are rights of a person that are subject of any investigation. Attorney, ano pong basa nyo sa mangyayari bukas? Sa tingin niyo ba may impeach si VP Duterte? May impeach po yan sapagkat, alam mo, sarswela na lamang po, Ma'am Lourdes, yung ginagawa dyan. Sinabi ko na po yan time and time again, naglolokohan na lang po tayo dyan sa House Committee on Justice. Sasabihin yan, there is sufficiency of grounds, ito yung mga articles at ito ay idadalhin na sa plenaryo para pagbotohan na. Yun po ang mangyayari dyan. Pinahahaba lamang nila ito upang gamitin din nila ito upang sirain ang magandang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Nakikipagpustahan pa nga po ako kay Atty. J.V. Bautista na anti-Sara Duterte. Sabi ko, yung 100,000 mo, manalo ng 1,000,000. Itatransmit yan sa Senado. Alam na po natin yan, prejudged na po yan, bias na po yan. Kumbaga sa pelikula, alam na natin ang ending yan. Attorney, sandali, may impeach siya sa tingin nyo sa Senado na? Ay, hindi po. Or sa Congress sinabi pong impeach kasi, the moment the articles of impeachment are transmitted to the Senate, she is impeached. Now, ang hahabulin po ng prosecution ng House sa Senado ay conviction. Okay. Sa conviction po, hindi po ako sigurado. May mga nagsasabing they have the numbers, may mga nagsasabing they don't have the numbers. Hindi ko po alam. I would not be so presumptuous as to second guess kung anong gagawin ng Senado sitting as an impeachment court. So, But ang akin po, itatransmit po yan sapagkat yan po ang instructions ng Malacanang na i-impeach po. At hawak po nila ang House of Representatives. So handa ho ba ang PDP laban kung ano po ang magiging resulta nun? Opo, bagamat hindi po kaanib ng PDP laban ang pangalawang Pangulo, lagi naman po kaming supportive sa kanya. Unang-una, we look upon her as the hope of the opposition. Hindi lamang para mag-iba yung gobyerno upang mapalitan ang yung itong Pangulong Marcos sa 2028. Let me make clear that the PDP has always been against extra-constitutional regime change. Pero siya po ang pag-asa namin na magkaroon po tayo ng federalismo na para po sa mga miyembro at opisyales ng PDP laban ay ang form of government na pinakabagay sa temperamento ng Pilipino, sa ating pagkipag-archipelago at sa ating mga tradisyon at kasaysayan. Kung hindi po siya, example, ano po ang meron ho ba kayo napipisil? Ano po yun? Kung wala, kung hindi po sinuwerte, for example, na impeach talaga, na may conviction kay VP Sara, meron po napipisil ang PDP laban? Well, marami po tayong options. The PDP is the party of former President Rodrigo Duterte. Yes. Ang aming party president ay si Baste Duterte. Maaari po siyang tumakbo. Nandiyan po rin po sa amin si Robin Padilla na noong panahon po niya siya ay nanalo ay top-notcher po siya noong 2022. Nandiyan din po si Bongo na top-notcher noong 2025 at record holder sa pinakamaraming boto for the Senate. Marami pong alternatives ang PDP. The PDP is not a personality cult. We are a political party with deep pockets, with principles that are not negotiable. At kahit anong mangyari po, lalaban po kami upang magkaroon ng panibagong gobyerno na mas maganda, mas maayos, walang bahid ng korupsyon at ipagpapatuloy yung legacy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Attorney, open ho kayo kay Ma'am Amy Marcos? Well, at this point, wala po akong karapatan na magsabi kung hindi open, hindi katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap sapagkat pagdating po sa halalan, unang-una, napakaaga pa po, 2026 pa lang po ngayon. Pangalawa, meron po kaming mga komite na siya ang nagbe-vet or nagba-background check at
pumipili sa pamamagitan ng demokratikong pagboto kung sino-sino po ang magiging kandidato ng PDP laban, hindi lamang sa Pangulo, ngunit sa pangalawang Pangulo, perhaps mga senador at down to the councilors po. Ang amin lamang pong batayan ay hindi kung ano paman, kundi ang yung pong paninindigan ng isang tao sa plataforma ng PDP laban. Yun po ang aming tinitingnan, hindi yung mayaman o sikat o magandang lalaki o kung ano man, kundi yung ano po nila, fealty to the basic principles of the PDP. Ano po ang inyong say na pinangalanan na po ng kabila, no, na ang ilalaban nila ay si Senador Risa Ontiveros? Wala naman pong problema yon. Karapatan naman po ng kahit sinong grupo, hindi lamang ng political party o ngunit isang groupment or isang kilusan na ihayag na kung sinong personalidad ang sa palagay nila ay maaring maging presidente. Everyone is welcome. Kaya nga po, ito ay demokrasya. Basta't kayo ay you meet the basic requirements of a political candidate for the presidency na nasasaad sa konstitusyon, ay kahit sino po, welcome naman po. At masaya nga po yun, sabi nga po nila the more, the merrier. Ibaga. Oo. Okay. Attorney, ano ba yung nasa likod nitong human trafficking, drugs, na kaso kay hindi, nakaka-alarma lang kasi, attorney, kasi hindi siya simpleng kaso. Human trafficking, drugs, tapos defensor. Ano ba ito? Sabi ko kasi ng NBI, hindi mo pwedeng sabihin politika kasi may mga ebidensya. Alam niyo po, lubang tugtugi na yung mga human trafficking na yan. Ginawa na po yan doon sa kliyente kong si Cassandra Leong. Po yung human trafficking, yung sinasabi nila nasangkot daw si Secretary Mike Defensor, Yung asawa niya. Opo. Sapagkat ayon po sa ating batas, yung crime na human trafficking, which is a special law, ay yun pong pwedeng masakdal lamang po roon, hindi po yung mga taong na kahit sino, kundi yung aktual na either sila ang gumagawa ng acts of human trafficking, yung nananakot, na yung nagingidnap, na kung ano-anong mga acts ang ginagawa, or alam nila na may mga ganong pangyayari at hindi nila pinigil. In other words po, hindi po porket inyo yung building, kayo ay guilty na ng human trafficking. Para pong dito sa aming kondo, kung saan nandito po yung aming tanggapan, 2 beses po ako, 21 anyos na po rito sa aming building, 2 beses na po itong nire-raid ng PIDEA na merong drug distribution. Hindi naman po ibig sabihin na i-demanda nyo lahat ng tao rito. Hindi ibig sabihin yung condominium corporation, yung mga opisyal noon na nagpapalakad, nagme-maintain, nag-administer ng condominium ay i-demanda nyo. At lalo-lalo na kung inuupahan yung isang condo unit at meron dong illegal acts na nangyayari, hindi yun man pwedeng i-demanda yung may-ari ng unit unless mapapatunayan nyo na alam niya na yun ay gagamitin para sa illegal na mga gawain at yun ay kinonsinti niya or mismo siya ay kasali doon sa mga illegal na gawain. Dito po sa raid na to, ang lumalabas lamang ay yung mehores ay pag-aari ng isang kumpanya na nandoon kasama isang stockholder, si Ginoong Mike Defensor. So bakit bigla mo sasabihin drug trafficking, etc., etc.? Kita nyo naman, dating sekretary ito. Ito ay negosyanteng lehitimo, may minahan. Bakit naman bigla mo sasabihin involved sa drug trafficking? Napakalabo po. Kaya alam nyo po, talagang very clear na ito ay political persecution sa isang NBI director. Nakita naman po natin na nandyan lang para gabayin ng oposisyon. Ang asawa po niya ay isang congresswoman na nakikinabang din sa kasulukuyang administrasyon. So alam na natin, kung baga sa kwan alam na this. Oo. Bakit to si former Representative Defensor? Siyempre po, siya po ang tinitignan nila at nakikita nila na very active po sa pagbatikos sa gobyerno. Siya po rin yung kanilang pinagbibintangan na may kinalaman daw doon sa 18 Marines. Hindi po ba? Bago nangyari ang raid na yan, pinatawag pa siya sa NBI. Wala naman siyang kinalaman, wala naman siyang sworn statement, wala naman siyang tinuturong kung sinong tao. Kundi
Tinulungan lang niya yung 18 Marines sapagkat sabi niya ayaw niyang matulad kay Gutesa na pagkatapos mag-testify sa Senado ay bigla na lang pinatahimik. Gusto lamang po niya ang katotohanan. Hindi po para kung ano pa man but for truth and against corruption. Ngunit dahil nga po roon ay napag-initan na po siya. Bago pa nga po yun, noong September 21, pinagbintangan na kami lahat kasama ako na kami daw nais naming ibagsak ang gobyerno dahil nagmarcha kami. Ito yung kalokohan niya ng kasalukuyang gobyerno. Tinatakot po nila ang mga lehitimong kritiko, ang political opposition sapagkat natatalanta na po sila. They are in a panic mode na wala nang naniniwala sa kanila at malabo na ang kanilang kahihinatnan pagkatapos ng 2028. Meron pong balita yung reporter namin kanina, attorney, na ipasasara ng Pasig LGU yung naturang establishmento. May legal aspect ko or as a lawyer, pwede ho ba yun, attorney? Kung pamahalaang lokal po, kung ikaw ay may paglabag sa mga terms and conditions sa pag-issue ng mayor's permit, pwede naman po talagang isara yun. Halimbawa, yung sinasabi nilang KTV, kung medyo may nagtitinda ng drugs nga roon or medyo merong acts of prostitution or acts of lasciviousness or any other illegal acts, pwede namang ipasara yon. Pero it's quite a stretch. Medyo pilit na pilit po na sasabihin mong dahil lang may nangyayari na mga illegal sa isang gusali na inuupahan kay Mike Defensor o sa kumpanya na kung siya ay isa lamang sa maraming stockholders, malaking kalokohan na po yun. Talagang panggigipit na po yun. Ano po yung advice po ninyo kay Ginoong Defensor sa usaping ito, attorney? Ang sabi ko po sa kanya, nag-uusap nga kami, sabi ko, partner, that is the price that we have to pay. Tayong mga warriors for truth and justice, talagang dapat tayong handa na masaktan. Parang isang sundalo ka, pag ikaw ay lumusob sa digmaan, nahahanda kang mabarel, masugatan, masabugan, at sukdulan, mamatay pa. Ngunit hindi porket maaring ito ang maging aming kahihinatnan, masasaktan, makukulong, ididimanda, maaring mapatay pa. Hindi natin alam. May nangyayari po yan, matatakot na kami sapagkat alam niyo po, para sa bayan, for the country, no sacrifice is too great. At kung tingin po ng administrasyon na to, natatahimik po kami dahil tinatakot nila si Mike Defensor, si General Pokis o kung sino-sino man ay nagkakamali po sila. Lalo po kaming lalaban, lalo po kaming tumatapang. Attorney, huling tanong po, meron pong sinabi si Senador Lacson na may natunugan silang mga retired general na kinakausap yung mga sundalo para ho mag-aklas. I think 2 days ago nabanggit niya. May alam o may naririnig ho ba yung PDP kayo about it? Wala po. Narinig ko yung mga retiradong general na kinikriticize ang ating gobyerno dahil sa corruption. Katulad ni General Pokis, General Virgilio David. May mga colonel din, si Colonel Metrang. Nakakasama ko sila. Pero sa ilalim po ng isang demokratikong lipunan under a constitutional government, wala pong masama na mag-criticize. In fact, iyan po ay pinoprotektahan ng ating saligang batas under the right to free expression and the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Yan po ay nasa konstitusyon. Ngayon, kung si General tuloy, General naman siya, no? Kung si Senator Lacson ay may nalalaman siya, may di-demanda niya. Kung talagang may crime ng kudeta or inciting to rebellion or inciting to sedition, kung ano man, katungkulan niya bilang senador na idemanda. Huwag yung puro daldal. Ang nangyari kay Senator Lacson ay mukhang tumanda ng paurong. Kung kailan tumanda, doon na nang wala ng aksyon. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, attorney? Ang mensahe ko po, huwag po tayong matatakot sapagkat ang mga bayani po natin na nagbuwis ng kanilang buhay upang tayo ay maging malaya ay hindi mga duwag. Sila ay mga taong matatapang at sa gitna ng pagdurusa, sa paghihirap, sa panganib sa kanilang buhay, pati na sa kanilang mga mahal sa buhay, ay hindi po sila natinag. Huwag po tayong matitinag sapagkat ang pinaglalaban po natin ay ang katotohanan, ang katarungan at ang malinis na pamamahala. So huwag po tayong matatakot. Let us march on. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon.
Mabuhay din po kayo. Thank you very much and God bless.